Ngayong araw pag-usapan natin ang isang paksa na bumabagabag sa maraming nakatatanda ang walang katapusang plema sa lalamunan. Maraming kaibigan natin ang gumigising tuwing umaga na may malagkit na plema sa lalamunan na mahirap ilabas at mahirap lunukin na nagdudulot ng pagkairita buong araw. Marahil ay nasubukan na ninyo ang iba't ibang gamot na pampatunaw ng plema at anti-inflammatory, ngunit ang plema ay parang damo na. Kahit anong putol mo ay tumutubo pa rin ng paulit-ulit na nakakainis talaga. Bakit nga ba ito nangyayari? Talaga bang napakatigas ng plema at hindi na matanggal ang ugat nito? Sa katunayan, maaring mali ang ating tinitingnang sanhi. Ang ugat ng problema sa plema sa lalamunan ay malamang na wala sa lalamunan mismo o kahit sa baga, kundi sa isang organ na hindi natin gaanong pinapansin ang ating sistema ng panunaw. Sa pananaw ng tradisyonal na medisina, ang sistema ng panunaw ang pinagmumulan ng plema at ang mga baga naman ang nagsisilbing imbakan nito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng ating digestive system ang pangunahing pabrika ng plema, habang ang mga baga ay bodega lamang kung saan ito naiimbak. Kung patuloy lang tayong maglilinis ng bodega nang hindi inaayos ang pabrika, imposibleng maubos ang plema. Kaya sa video ngayon ng Siglang Ginto, ibabahagi ko sa inyo ang isang mabisang paraan para matanggal ang plema mula sa pinakaugat nito. Ito ay isang herbal na tsaa na napakasimpleng gawin gamit lamang ang luya na karaniwan sa ating kusina, kasama ang 3 pang mahahalagang sangkap na papakuluan at iinumin bilang tsaa. Ang pangunahing layunin ng paraang ito ay palakasin ang sistema ng panunaw at alisin ang labis na moisture o pamamasa sa katawan. Kapag naayos na ang pabrika na gumagawa ng plema, at kapag malakas na ang ating panunaw at nawala na ang sobrang moisture sa katawan natural, na mawawala rin ang ugat ng plema. Sa patuloy na pag-inom nito sa loob ng isang panahon, mapapansin ninyo na hindi lang tuluyang malilinis ang plema sa inyong lalamunan, kundi gagaan din ang pakiramdam ng buong katawan at lilinis din pati ang inyong mga baga. Bago tayo magpatuloy, kung talagang mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at ng iyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang praktikal na kaalaman sa kalusugan. Dito tinatalakay natin ang mga katotohanan sa kalusugan na ayaw pag-usapan ng iba. Kung nagustuhan ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamalaking suporta para sa aming patuloy na paglikha. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga pananaw at karanasan sa comment section sa ibaba. Sige, simulan na natin ang ating paksa. Bago natin ibunyag ang resip ng herbal na tsaa na ito na pangalis ng plema, kailangan muna nating unawain ng lubusan kung saan nga ba talaga nanggagaling ang plema. Kapag naintindihan natin ang prinsipyo sa likod nito, magiging mas kampante at epektibo ang paggamit natin dito. Tulad ng nabanggit kanina sa tradisyonal na medisina, ang sistema ng panunaw ang pinagmumulan ng plema. Ang tinutukoy ditong sistema ng panunaw ay hindi lamang ang pisikal na organ na lapay spleen, kundi isang buong functional system. Isipin ninyo ito bilang logistics director ng ating katawan. Ang director na ito ay may 2 pangunahing trabaho. Una, ang pagtunaw at pagproseso ng pagkain. Ito ay ang pagtunaw sa mga kinain nating kaning-karne at iba pang pagkain para maging sustansyang kayang i-absorb ng katawan. Pagkatapos dinadala ito sa buong katawan para suportahan ang ating mga organo at iba pang bahagi. Pangalawa, at ito ang napakahalaga, ay ang pamamahala sa likido ng katawan, water metabolism. Hindi lang pagkain ang pinoproseso nito, kundi pati na rin ang mga likido sa ating katawan. Ang tubig na iniinom natin pagkatapos maproseso ang mga kapaki-pakinabang na bahagi ay nagiging body fluids na nagpapadulas at nag-aalaga sa buong katawan. Ang mga hindi kailangan at sobrang moisture ay dinadala nito sa pantog upang ilabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Kapag malakas ang ating sistema ng panunaw, maayos ang daloy ng lahat ng likido sa ating katawan at ang mga dumi ay agad na naiaalis, kaya malinis at magaan ang pakiramdam. Ngunit kung humina ito dahil sa iba't ibang dahilan, tulad ng hindi regular na pagkain, mahilig sa malamig at mamantikang pagkain, sobrang pag-aalala o kakulangan sa ehersisyo, hina ang kakayahan nitong magtrabaho.
Ang direktang epekto nito ay ang pagpalya ng pamamahala sa likido. Ito ay parang baradong sistema ng paagusan sa isang lungsod. Anong mangyayari? Ang mga hindi kailangang likido at moisture sa katawan ay hindi mailabas kaya ito ay naiipon at kumakalat. Sa simula, maaring maramdaman lang natin na mabigat ang katawan, madaling mapagod at malambot ang dumi. Ngunit sa katagalan, ang naipong likido na ito ay unti-unting lalapot at magiging plema na nakikita at nararamdaman natin. Kaya makikita ninyo ang moisture at plema ay magkamag-anak. Ang moisture ay ang unang yugto at ang plema ay ang mas malalang bersyon nito. Ito ang prinsipyo ng pamumuo ng plema mula sa moisture. Ngayon, saan napupunta ang plemang ito na gawa ng sistema ng panunaw? Sumasama ito sa daloy ng dugo at enerhiya sa buong katawan. Ngunit ang paborito nitong puntahan ay ang ating mga baga dahil ang baga ang nagsisilbing imbakan ng plema kapag puno na ang bodega at hindi na kasya, natural na kailangan itong ilabas. Kaya ito lumalabas sa ating respiratory tract bilang plema sa lalamunan na gusto nating iubo. Ang mas nakakakumplikang katangian ng plema ay binabara nito ang daloy ng ki o enerhiya. Ang malagkit na plemang ito ay parang putik sa daan na humaharang sa daloy ng enerhiya sa katawan. Ang enerhiya ang nagpapagana sa lahat ng ating gawain. Kapag barado ito, apektado ang paggana ng baga kaya mas mahirap ilabas ang plema. Kasabay nito, ang baradong daloy ng enerhiya ay lalo pang magpapahina sa sistema ng panunaw na magdudulot ng mas maraming moisture. Ito ay nagiging isang masamang siklo mahinang panunaw na ipong moisture na muong plema baradong enerhiya na lalong magpapahina sa panunaw. Ito ang dahilan kung bakit pabalik-balik ang plema ng maraming tao at hindi tuluyang gumagaling dahil ang ugat ng problema ay nasa mahinang panunaw at sobrang moisture. Kaya para matanggal ang plema mula sa ugat, kailangan nating gawin ang dalawang bagay nang sabay. Una, palakasin ang sistema ng panunaw para maibalik ang kakayahan nitong magproseso ng likido at putulin ang pinagmumulan ng plema. Pangalawa, alisin ang moisture at tunawin ang plema na naipon na sa katawan. Ang ibabahagi nating herbal na tsaa ngayon ay nakasentro sa ideyang ito. Bawat sangkap dito ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan para makamit ang layuning palakasin ang panunaw, alisin ang moisture at tunawin ang plema. Ngayong malinaw na sa atin ang prinsipyo, ipapakilala ko na ang mga bida sa ating herbal na tsaa, una, luya. Maghanda tayo ng isang piraso ng luya. Ang luya ay matatagpuan sa halos lahat ng kusina, ngunit huwag ninyo itong maliitin. Hindi lang ito pampalasa, kundi isang mabisang gamot. Ang pangunahing bisa ng luya ay ang pagbibigay init. Pinapainit ito ang gitnang bahagi ng katawan tiyan para itigil ang pagsusuka at pinapainit ang baga para itigil ang pag-ubo. Ang init nito ay nagpapainit sa ating tiyan at baga. Para sa mga may mahinang panunaw, hirap matunawan at nasusuka, ang luya ay nakakatulong magpainit ng tiyan. Para sa mga nilamig ang baga, umuubo na may maputing plema, ang luya ay nagpapainit sa baga, nagtatanggal ng lamig at nagpapatunaw ng plema. Pangalawa, ito ay nagpapapawis para alisin ang lamig sa katawan. Kung naulanan ka o nahanginan at pakiramdam mo ay magkakasipon ka, uminom agad ng mainit na salabat. Kapag pinagpawisan ka, mailalabas ang lamig at gagaan ang iyong pakiramdam. Pangatlo, ginigising nito ang sistema ng panunaw at nagpapagana sa pagkain. Sabi nga ng matatanda, ang pagkain ng 3 hiwa ng luya sa umaga ay mas mabisa pa kaysa uminom ng gamot. Bakit maganda ito sa umaga? Dahil sa umaga nagsisimulang umusbong ang yang energy ng katawan. Ang pagkain ng luya ay nakakatulong palakasin ito at pasiglahin ang pagtunaw para maging maganda ang gana mo buong araw. Kapag gagamit tayo ng luya, mas mainam kung may balat. Sa tradisyonal na medisina, ang laman ng luya ay mainit habang ang balat nito ay malamig. Ang sabay na paggamit sa mga ito ay nagbabalanse sa isa't isa, nagpapainit ng hindi nakakasama. Gamit ang asin kuskusing mabuti ang balat ng luya para matanggal ang dumi at bakterya, pagkatapos ay hiwain ng manipis o pino. Ikalawa, pinatuyong balat ng dalandan chenpi. Maghanda tayo ng 10 gramo nito. Ang chenpi ay ang pinatuyong balat ng dalandan.
Sinasabi nga na ang halaga ng pinatuyong balat ng dalandan ay katumbas ng ginto at ang matagal nang naitabing balat nito ay napakahalaga. Ang pangunahing bisa nito ay may kinalaman sa ating sistema ng panunaw. Una, inaayos nito ang daloy ng enerhiya, at pinapalakas ang panunaw. Ang ibig sabihin ng inaayos ang daloy ng enerhiya ay pinapaluwag nito ang mga baradong daanan. Tulad ng nabanggit kanina, ang mahinang panunaw at maraming plema ay nagdudulot ng bara sa daloy ng enerhiya. Ang Tianpi ay dalubhasa sa pag-aalis ng mga bara sa tiyan. Isipin ninyo ito bilang isang traffic enforcer na nag-aayos ng daloy ng trapiko sa lugar ng tiyan. Kapag maayos na ang daloy, gaganda rin ang kakayahan ng sistema ng panunaw. Pangalawa, tinutuyo nito ang moisture at tinutunaw ang plema. Ito ang isa pa nitong galing. Gamit ang mabango at mainit na katangian nito, tinutuyo nito ang malagkit na moisture sa katawan. Kapag nawala ang moisture, wala nang pagmumula ng plema. Direkta rin itong tinutulungan ng katawan na tunawin ang namuo ng plema. Kaya ang Tianpi ay parehong pumipigil sa pagbuo ng bagong plema at nag-aalis ng lumang plema. Ikatlo, Fuling. Maghanda tayo ng 10 gramo ng fuling. Ito ay isang uri ng kabuti na tumutubo sa ilalim ng mga puno ng pino. Maputi ito at kaibig-ibig tingnan. Ito ay isang banayad na sangkap para sa pagpapalakas ng panunaw at pag-aalis ng moisture. Ang bisa nito ay maaaring ibuod sa dalawang bagay, naglalabas ng tubig at nagpapalakas ng panunaw. Kung ang Tianpi ay nagpapatuyo ng moisture, ang fuling naman ay parang nagbubukas ng gripo sa katawan. Ginagabayan nito ang sobrang tubig papunta sa pantog para mailabas sa pag-ihi. Ang maganda rito ay naglalabas ito ng tubig nang hindi nakakasama sa katawan. Maraming diuretic ang masyadong malakas at maaring makasama, ngunit ang fuling ay napakabanayad. Ang masamang tubig lang ang inaalis nito at hindi sinisira ang mahahalagang likido ng katawan. Kaya ligtas itong gamitin para sa pamamanas hirap sa pag-ihi at plema na dulot ng moisture. Bukod sa pag-aalis ng moisture, pinapalakas din ito ang sistema ng panunaw sa pamamagitan ng pagbabawas ng pasanin dito na nagbibigay daan para ito ay makapagpahinga at unti-unting lumakas. Ikaapat, lily bulb. Panghuli, maghanda tayo ng 10 gramo ng lily bulb. Ito ay nagpapalusog sa baga at nagpapakalma ng diwa. Maaring magtaka kayo, ang unang 3 sangkap ay mga pampainit at pantuyo. Bakit tayo magdadagdag ng isang sangkap na medyo malamig at pampadulas? Dito makikita ang galing ng kombinasyong ito. Ang lily bulb ay may mahalagang papel sa pagbalanse at pagbibigay moisture. Una, ang lily bulb ay nagpapalusog sa baga, nagpapaalis ng ubo at nagpapalamig sa init ng baga. Ang plema at moisture kapag nagtagal sa katawan ay maaaring maging sanhi ng init. Ang paulit-ulit na pag-ubo ay nakakasira rin sa baga na nagdudulot ng tuyong lalamunan at tuyong ubo. Bagamat ang luya, Tianpi at fuling ay nakakatanggal ng plema, medyo nakakatuyo ang mga ito. Ang lily bulb na may malamig na katangian ay pumapasok sa baga at dalubhasa sa pag-aalis ng init dito. Ito ay parang napapanahong ulan na nagbibigay moisture sa tuyong baga at lalamunan, pinapagaan ang hirap sa pag-ubo at ginagawang mas madaling ilabas ang plema. Pangalawa, nagpapakalma ito ng puso at diwa. Tulad ng fuling, mayroon din itong magandang epekto sa pagpapakalma. Nakakatulong itong alisin ang init at pagkainis at napapabuti ang hirap sa pagtulog, pananaginip at pagkabalisa. Tingnan ninyo, ang 4 na sangkap na ito ay magkakasama. Ang luya ay nagpapainit sa gitna at nag-aalis ng lamig. Ang Tianpi ay nag-aayos ng daloy ng enerhiya at nagtutunaw ng plema. Ang fuling ay naglalabas ng moisture at nagpapalakas ng panunaw. At ang lily bulb ay nagpapalusog sa baga at nagbabalanse sa pangkalahatang init ng recipe habang inaalagaan ang baga at puso. Silang 4 ay nagtutulungan para gamutin ang ugat at sintomas. Sa dami ng ating napag-usapan, siguradong gusto nyo nang malaman kung paano gawin itong himalang tsaa. Napakasimple lang ng paraan, ituturo ko sa inyo hakbang-hakbang. Unang hakbang, paghahanda at paglilinis. Kunin ang inihandang luya, ilagay sa ilalim ng
umaagos na tubig at lagyan ng kaunting asin. Kuskusin ito na parang naguhugas ng kamay para matanggal ang dumi at bakterya. Tandaan, gagamitin natin ito ng may balat kaya dapat malinis. Pagkatapos hiwain ng manipis o pino, kunin ang 10 gramo ng chenpi, 10 gramo ng fuling, at 10 gramo ng lily bulb. Ilagay ang tatlo sa isang mangkok at banlawan ng tubig para matanggal ang alikabok. Hindi kailangang ibabad ng matagal para hindi mawala ang bisa. Pagkatapos alisin ang tubig, ikalawang hakbang pagpapakulo ng tsaa. Ilagay ang hiniwang luya, chenpi, fuling at lily bulb sa isang kaldero o palayok. Mas mainam na iwasan ang bakal o aluminum na kaldero dahil maaring magkaroon ng reaksyon sa mga sangkap. Magdagdag ng halos 1,000 ml na tubig katumbas ng 2 bote ng mineral water. Pakuluin sa malakas na apoy at pagkatapos ay hinaan at hayaang kumulo ng dahan-dahan sa loob ng mga 30 minuto para lumabas ang bisa ng mga sangkap. Pagkatapos ng kalahating oras, handa na ang mabango at kulay gintong tsaa. Isalin sa iyong tasa, palamigin ng kaunti at inumin habang maligamgam. Pinakamainam itong inumin sa umaga dahil sa oras na ito pinakaaktibo ang enerhiya ng katawan at ang sistema ng panunaw. Maaari ring pakuluan muli ang mga sangkap para sa pangalawang salin. Ang tsaa ay may kaunting anghang mula sa luya bango, mula sa chenpi at tamis mula sa lily bulb. Ang lasa nito ay masarap. Gawin itong pang-araw-araw na tsaa at mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang pagbabahagi natin sa tsaa na pang-alis ng plema. Balikan natin ng mabilis ang mga pangunahing punto. Una, ang ugat ng plema ay nasa mahinang panunaw. Ang lalamunan at baga ay bodega lamang. Ikalawa, ang susi sa paggamot ay palakasin ang panunaw at alisin ang moisture. Ikatlo, ang 4 na sangkap luya para magpainit, chenpi para sa daloy ng enerhiya at plema, fuling para sa panunaw at moisture, at lily bulb para sa baga at balanse. Ngunit meron akong ilang paalala, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Una, kailangan ang tiyaga. Ito ay herbal na lunas, hindi isang mabilis na gamot. Ang epekto nito ay banayad at pangmatagalan. Ang pamumuo ng plema ay hindi nangyari sa isang araw, kaya ang pag-alis nito ay nangangailangan din ng proseso. Uminom nito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 o 2 linggo para maramdaman ang pagbabago. Ikalawa, alamin ang iyong katawan. Ang resiping ito ay medyo mainit at angkop para sa mga may maputi at malinaw na plema. Kung ang iyong dila ay mapula, ang plema ay dilaw at malagkit at lagi kang nauuhaw, maaring may init sa iyong katawan. Bawasan ang dami ng luya o kumonsulta sa isang profesional. Ikatlo, para sa mga buntis, nagpapasuso o umiinom ng ibang gamot, kumonsulta muna sa doktor. Kaligtasan muna. Ika-4, hindi ito pamalit sa gamot. Kung mayroong kang malubhang sakit sa baga, ang tsaa na ito ay pandagdag lamang at hindi dapat ipalit sa gamot na inireseta. Ikalima, ang mga pagbabago sa pamumuhay ang pinakamahalaga. Hindi sapat ang pag-inom lang ng tsaa. Kailangan nating baguhin ang ating pamumuhay para matigil ang paggawa ng moisture sa katawan. Ika-6, bantayan ang bibig. Bawasan ang pagkain ng malamig na pagkain tulad ng ice cream at inumin pati na rin ang mamantika at matatamis na pagkain. Ito ang mga pangunahing nakakasira sa sistema ng panunaw. Ika-7, kumilos. Ang ehersisyo tulad ng paglalakad o tai chi ay nakakatulong sa daloy ng dugo at enerhiya. At ito ang isa sa pinakamahusay na paraan para alisin ang moisture. Ika-8, maging mahinahon. Ang sobrang pag-iisip at pag-aalala ay nakakaapekto sa sistema ng panunaw. Ang pagiging positibo ay mahalaga para sa kalusugan. Hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi ngayon. Sana itong simple at epektibong herbal na tsaa ay makatulong sa mga kaibigan nating binabagabag ng plema para maibalik ang magaan na pakiramdam sa lalamunan at malusog na katawan. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito sa inyo at sa inyong mga kakilala, huwag kalimutang ibahagi ito sa kanila.
Huwag din kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel ang Siglang Ginto para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang kaalaman sa kalusugan. Hanggang sa susunod na video.